Okay. Ang isip ng tao, because pinsan niya yan, ang natural na isip natin lahat, is, alam mo yan. niya yan. Alam mo yan. Of course. Okay? Di ba? Admitted. Common sense. Oh, common sense. Natural na isip ng tao yan. So siya ay nalalagay sa sitwasyon ngayon na kailangan niyang patunayan na hindi niya alam at kailangan niyang patunayan more than hindi niya alam because hindi niya alam is not enough. Kailangan niyang patunayan na hindi niya proproteksyonan si Martin Romualdez. Kailangan yan. At ako, sinasabi ko sa inyo, Luchi, pag na-feel ko na proproteksyonan niya si Martin Romualdez, maghihiwalay na kami politically. Hindi mo Off pa the- nararamdaman yan. So, Ha? at masalimuot ang usapan ngayon dahil alam niyo naman, pinag-uusapan si Zaldico at yung three-part revelation niya kung saan direktang idinawit niya ang Pangulong Marcos pati na si Speaker Martin Romualdez. Pero syempre, una nang pinagtanggol ang presidente ni Congressman Toby Chanco with a very interesting narrative on their meeting in regard to quote-unquote projects of the president. So, siya ngayon ang guest natin ngayon, si Congressman Toby. Sir, thank you for being here. Himahin nga natin, no? Una, yung kinikwento mo na Sunday meeting ninyo. Ang kwento mo, galit ang Yes. Pangulo. Sabi mo, hindi man direct quote, but something to the effect na kinukuha nyo lahat ng flagship projects ko. At sabi mo, 3 taon na ako na wala pa akong naipapakita. You know, those words are very telling. Kasi sa akin, it actually portrays a president who seems to be not in control of the budget which comes from him. So either medyo mahina si presidente or walang alam si presidente or baka naman sabit din siya at talagang nagagalit dahil wala siyang para sa sarili niya. Which one is it? Okay. Number 1, I will make it clear. Hindi ko dinidepensa si Presidente BBM. Ang ninarrate ko lang ay yung totoong nangyari. So, hindi yung depensa, yan ay totoong nangyari. Okay? Number 1 yon. Number 2, yung tinatanong mo, alin ba talaga? I think, ang naging problema is in the first 2 years, in the 2023 and 2024 budget, masyado siyang tiwala sa kay Speaker Martin Romualdez. So sa tingin ko, yan yung problema, no? Ngayon, that's why sinasabi ko, yung 2023 at 2024 budget, sa tingin ko ha, but wala akong ebidensya kasi wala akong kopya na records ng insertion, sa tingin ko, mas madami yung insertions noong 2023 at 2024 kasi hindi pa sila napapagalitan noon. At may parang blanket authority siya noon. May full trust and confidence nung panahon na yon. Okay? Ngayon, nung pinagalitan siya noon, yun yung period ng BICAM eh. Okay? Kaya siya kinausap noon is para ayusin doon sa BICAM yung mga tinanggal na flagship projects. Pero ang nangyari, nakita noong January na hindi pa rin binalik despite the promise. Kaya 'di ba anong ginawa namin? Tinanggal namin si Zaldico noong January. So ganun yung buong sequence no. Now, ito Luchi. I will not defend the president and I cannot defend him because kahit anong sabihin ko, walang ibig sabihin. Ang pinakamahalaga ngayon is dapat hindi niya proteksyonan si Martin Romualdez. No? Dapat maintindihan natin kung paano mag-isip yung tao. Paano? Okay. Ang isip ng tao, because pinsan niya yan, ang natural na isip natin lahat, is,
Alam mo yan. niya yan. Alam mo yan. Of course. Okay? Di ba? Admitted. Common sense. Oh, common sense. Natural na isip ng tao yan. So siya ay nalalagay sa sitwasyon ngayon na kailangan niyang patunayan na hindi niya alam at kailangan niyang patunayan more than hindi niya alam because hindi niya alam is not enough. Kailangan niyang patunayan na hindi niya proproteksyonan si Martin Romualdez. Kailangan yan. At ako, sinasabi ko sa inyo, Lucy, pag na-feel ko na proproteksyonan niya si Martin Romualdez, maghihiwalay na kami politically. Hindi mo Off pa the- nararamdaman yan. Ha? Hindi mo pa nararamdaman Hindi yan. kasi naiintindihan ko intindi ko yung decision process niya eh. Ano yun eh, parang ano ba yun? Parang sigurista kung yung very deliberate sigurista. Pag naramdaman ko yan, na pro-protectionan niya or si Martin Romualdez or kahit yung isosoften yung tama, di ba? Yung hindi full effect of the law, maghihiwalay na kami politically. Ni Presidente. Yes. Okay, so ganito na lang. Sinasabi mo, nagtitiwala siya. So nagtiwala siya ng 2 taon at ito, nakita na nga niya, teka, sobra na. Di ba? Bakit hindi pa rin niya ibinunyag yon? Kahit na pinsan niya eh. Ano ba namang sabihin niya? Sa media, maglabas siya ng statement nung binito niya na hindi siya natutuwa sa ginagawa ng pinsan niya na speaker. Ano ba naman na kinastigo niya? Dahil alam nga niya na, ano ba? Ba't niyo tinanggal lahat ng proyekto ko? Yun ang gustong gawin ng gobyerno ko. Wala man lang pagkakastiga na ganun. That was my disappointment too. No? My disappointment was not that hindi niya kinastigo. No? My disappointment was that bakit hindi pa natin tanggalin as speaker? Exactly. Kaya lang, Lucy, yun ang isang bagay na hindi ko masabi sa kanya direkta. Kasi baka isipin niya, kaya ako gusto tanggalin si Martin, Nag-ambisyon ka? nag-aambisyon ako. So pagdating dyan sa bagay na yan, medyo sensitive eh. Yan ang isang bagay na hindi ko talaga admittedly, kasi ako, magbibigay ako unsolicited sa advice. Kung magalit, wala akong problema kasi yun ang tingin kong tama. Pero yun yung isang bagay na hindi ko talaga maintindihan. Bakit hindi pa natin tanggalin? Nakakasira na ito. Nakakasira siya eh. Okay, pero were you in the running? Feeling mo ba, pag didiskitahan ka, ang dami-dami yung congressman, di ba? Bakit ka napapraning na baka isipin, ay, nag-ambisyon tong si Toby Chanco? Were you in the running? No, because that was the usapan, di ba? If he will be replaced. There was talk. Oo. Yeah. Na isa ako sa mga... Well, why couldn't you just say castigate him and I'm not going to replace him? No, I said that once eh. Pero yung sasabihin mo pa ulit-ulit mong sasabihin, di ba ang hirap nun eh. Di ba kahit sabihin mong hindi ako interesado, kung paulit-ulit mong sinasabi, eh parang interesado ka. Di ba? Okay. So, yun ang isang bagay na hindi ano. Pero sasabihin mo, yun talaga medyo disappointment ko yun na dapat tinanggal namin si Martin Romualdez earlier on. Oh, tsaka kasi, considering na 6 na taon lang siya dyan, nakaraan ng 1 taon, pinaraan niya. 2 taon, nagparaya. No. Parang ang sa akin lang, kung presidente ka, di ba, you hit the ground running. No, yung first and second year, sa tingin ko, either, hindi ko alam ang duda ko lang, baka hindi pa nakakaabot sa kanya or vine-verify pa niya kung totoo yung, So, isa pa yan. Alam yung mo, reports. Ngayon, itong pangatlong taon, up to July 29, okay, may naka-hold na hindi i-release na 86 billion. bakit? Hindi, yun yung pinagdududahan, di ba? Ang insertion ng House of Representatives, ang amendments na pinasok, For the 2026. for the 2025. We're talking about 2025. budget is 209 billion. Yes. Okay? Ang unang ginawa niya is pinahold. Oo. Okay. Right. Walang gagalaw diyan. Oo. Okay? Na pondo. Okay? Ngayon, nung walang gagalaw na pondo,
kaya ako natawag sa meeting na yon kasi nga inuulitin ko, in January, hiningi niya kay then Senate President Chis Escudero yung listahan ng insertions at hiningi niya kay then Speaker Martin Romualdez yung listahan ng insertions. So, hiningi niya, binigay ni then Senate President Chis Escudero within 3 days. March 24, wala pa yung House. Kaya lang ako napasok dyan sa usapan na yan. So, para hingin ko doon sa House yung listahan nung naka-hold na 209 billion. Kasi nagpe-pressure naman sina JJ Suarez kay Secretary Mina Pangandaman na releasean na ng SARO. May utos yung presidente na wag i-release. Okay. Okay? So, kaya para mapag-aralan, alin ba dyan yung may kalokohan o alin yung legit, pinakuha sa akin yung listahan para pag-aralan ko. Pero at that time, alam ko na yung bentahan ng projects. Okay. So, No, sinabi ko rin yan kay Speaker Martin Romualdez noong November. Sabi niya kasi sa akin, bakit galit and na... this was 3 months before. Yes. Bale. Okay. Sinabi ko sa kanya yung experience ko doon sa bentahan at ang sabi niyang sa akin, dapat dumiretso ka na lang sa akin. So parang, Wala lang sa kanya. hindi, ibig sabihin, di ba? Parang, Kalakaran na nga. parang alam niya, Oo. pero para exempted ka, dapat pumunta ako sa kanya. So, hindi... Kumbaga, kung dumiretso ka sa kanya, wala na nung 20%? Oo, parang gano'n. Hindi, ang sinisingil sa akin is... Para lang malinaw tama, kasi, tama. di ba? Ang sinisingil sa akin is 10 kasi daw presyong kamag-anak kaya may 50% discount. Okay. So tinanggihan ko yun kasi sabi ko, hindi ko kayang sabihin yan dun sa district engineer kasi pagdududahan ako. Sabi ko kay speaker noon, never ko to sinabi sa'yo kasi ayokong lumabas nagsusumbong ako o naninira ako. Pero ngayon tinanong mo ako, sasabihin ko sa yung personal experience ko. Sabi niya sa akin, dapat dumiretso ka lang sa akin. Sabi ko, hindi eh. Kung yan ang patakaran nyo, I even told him pala, kung yan ang patakaran at hindi ko kayang sumunod, hindi ako magrereklamo, hindi ako hingi ng exemption. Wala siyang sinabi. Sabi lang, di ba dapat yan, sabihin niya na, oy Saldi, ano tong ginagawa mo na naniningil ka ng 20%? Correct. So alam ko na confirmed na may 20%. Na alam niya, di ba? Na alam niya. Oo. That's why I kept on saying, alam mo, sino ba una naglabas nitong scandal na to? Ako, di ba? Ako una nagsabi Yes. na may insertion. Ako una nagsabi na may kapalit yung insertion. Ako una nagsabi Yung na impeachment. ang nasa sentro nito is si Saldico. Ako lahat nagsabi niyan. Okay, para lang din maintindihan, no? So, ang sinasabi mo in effect, yung kalakaran ni Zaldico na alam ni Speaker Martin ay yung mga congressman, pag humihingi ng allocation na on top of, tama ba ako? On top of yung na-budgetan na, ay humihingi sila, Zaldico, Hindi. Okay. ng 20%. Yes. Una, Okay, yun yung hindi, kalakaran. ang first attempt ng congressman is hihingi ng extra para sa distrito. So magbibigay yan. Yung iba na kulang, doon ka na magbabayad ng 20%. At hindi yon. Anong yung iba na kulang? Hindi, kung kulang, Oh. magre-request ka. Ah. Doon ka nasasabihan ng 20%. So, parang kumbaga bawat isa merong allocation. Meron naman talaga per district, di ba? Kung Nabawal kulang, din yun kung kung tutuusin, kulang, pero, una yeah. hihingi ka. So, minsan, pag bibigyan ka ng konti, then yung iba na gusto ng mas marami para sa distrito nila, gano'n. At hindi yun ang masama. Ang masama, kahit hindi congressman, contractors, nakakabili sila ng allocation. Pati sila. Pati Paano sila, nila di ba? ginagawa yun? Hindi, di mag-uusap. Lumalapit nga Lalapit dun sa sila kay... congressman, Hindi, tapos- hindi na sila dadaan sa congressman. Diretso Lalapit na lang kay sila kay Zaldi. Saldi. So, Lalapit lang meron sila kay... talagang listahan ng mga contractor na alam na ni Zaldi, kilala na niya. Hindi, siguro. Hindi ko alam how they do it. No? Pero yun ang naribinig ko. No? Ngayon, ang masakit is, nung 2022, pang-apat na balik ko na sa Congress eh. Yung first 3 times ko sa Congress, walang bentahan nun ng proyekto. Makakakuha ka ng extra based doon sa political value mo sa speaker o sa administrasyon. Ibig sabihin, pagkakampi, siyempre mas maraming madadala sa distrito mo. No? And I accepted that kahit hindi ako part ng admin. Pero may cut ba? Ang leadership, wala. May cut ba yung proponent?
Wala. Wala. Noon, so wala. parang nakakahingi lang. Oo, nakakahingi lang noon. Ngayon, may cut. Oo, yun ang Parang humihingi, tapos may cut pa. Yun ang difference. Yun ang difference. Okay, so alam yan ni Speaker. Sinabi ko sa kanya eh. Di ba? Nung tinanong Oo, niya ako, yun sinabi nga. ko sa kanya eh. So alam niya. Alam Confirmed. niya. So, ang tanong nga, alam kaya ni Presidente Na, na gano'n ang kalakaran? at that one, I never spoke to him. Kasi nga sabi ko sa iyo, okay, you have to understand, Luchi. Pagtungkol sa House of Representatives, out of respect, kahit hindi na kami okay ni Martin, ayoko na nagre-report direkta sa presidente nang hindi naman ako tinatanong. 'Di ba? Kasi may speaker doon na pinsan pa niya. And even after nung speaker pa rin si Martin nung 20th Congress, hindi na talaga kami nag-uusap. Hindi pa rin ako nagsasabi sa kanya ng kahit ano tungkol sa Kongreso out of respect to Majority Leader Sandro Marcos. Ngayon, nandiyan si Speaker Bojo, hindi ako mag-report ng kahit ano out of respect to the leadership of the House. Malaman mo yan, i-confirm mo sa akin. Okay. Hindi ako magkwento ng kahit ano.